Good day Pilipinas! Good day mga kakapitbahay! Kuya Berto po muli ang iyong friendly neighborhood. For today's video po, meron po tayong sisiliping property dito po sa may Imus, Cavite. By the way, ang property na to is super accessible. Malapit sa lahat ng mga primary na pangangailangan gaya ng supermarket, schools, hospitals, at mga shopping centers. Kaya ano pang hinintay mo? Tara, let's check this out. And there you go mga kapitbahay, right? So ito nga ho yung property natin pong ino-offer ngayon dito sa may Imus, Cavite. Napakalapit lamang ho nito dito sa may SNR Imus, right? So ito po, bagong gawa pong bahay na to, okay? So ang property po na to ay merong total lot area na 150 square meters, right? And meron pong total developed na floor area na 193 square meters, okay? So kung napapansin ho natin dito po sa harapan pa lamang, yung nakikita niyo po na yan po magiging turnover po sa inyo. Okay? So dito po sa may gate po natin, meron po tayong mga ilaw na. Okay? At of course, ang ating pong gate dito. So ito na po, naka-gate na po tayo. So meron tayong fence, meron na po tayong, maging ang doorbell po natin is nakalagay na rin ho. So ready na talaga para lipatan. Okay, so check natin sa loob. By the way pala, ito pala yung pinaka-gate naman ng parking area natin. At ang parking area natin is good for 2 na sasakyan. Tara, silipin natin sa loob. Alright, so pagpasok ko natin, meron tayong mga pocket gardens dito. Ayan. Okay. Ayan po. So dito rin sa pagpasok sa may pinaka main door, meron din tayong pinaka pocket garden dito. So may extra pa tayo na space dito. Okay, so pwede nating tamnan or kaya anong gusto nating gawin. So bago tayo pumasok, so silipin muna natin doon papunta sa likod. Ito po yung pinaka-garahe niya. So good for 2 cars po ito. At ito po yung pinaka-service area po niya. Though hindi naman po nawawalan ng tubig dito. So far, wala pang history na nawawalan ng tubig. Major na mga issue pagdating sa tubig. Pero meron po tayong kasama na ho sa turnover, 700 liters po na Inca water tank. Okay, so kasama na ho ito pag turnover po natin. Maging dito ho sa likod sa ating pinaka-service area, meron tayo about 2 meters na lapad na extra pa dito sa likod. Okay, so dito rin po is provision po ito para just in case gusto niyo magkaroon ng washing machine sa labas. So ito ho, yung area na to is provision po iyan sa washing machine. Meron na rin ho itong mga saksakan. Okay, so meron na rin dito tayong pinaka-control ng tubig. Ayan. Okay. May mga saksakan na rin po tayo dito. And meron tayong lababo sa labas. This one. At pagpunta natin sa likod para sa mga extra na mga activities po natin, is pwede po natin magamit itong lanay area po dito. Okay? So both, itong sa likod, sa side po, meron po tayong access. Papunta po sa likod, ito po yung sliding door natin. Access naman po dito sa may lanay area. Okay? So, pero mamaya silipin natin dito, pero sa main door tayo papasok. Ito, papakita ko rin dito. Ay, by the way pala, may mga ilaw na rin pala dito sa likod. Okay. May mga saksakan na rin na naka-ready just in case. Okay. So, ito pong pinaka-lababo. Ito rin pong sinasabi ko na may access po tayo sa likod. But, doon po tayo papasok sa pinaka-main door. Ayan. So, ito nga ho yung pinaka-parking area. Kasya yung dalawa. By the way, ito pala, dito sa may garage area po pala, mapapansin yung mga box na yan po yung pinaka access provision po yan para sa mga cable, internet, mga telephone, and so on and so forth. Basta yung mga nangailangan ng wires, dyan po yan. Okay, so meron din po tayong sasakan dito sa labas, kaya hindi problem. Just in case ang inyo pong mga sasakyan ay mga electric cars, so meron po tayong sasakyan sa labas, hindi na natin kailangan magkaroon pa ng napakahabang extension. Alright? Okay, so ito din. Meron ho tayong maliit na pinaka-stock room pala dito sa likod. Dito sa may bandang garahe. Alright? Yan. Ito po ay ilalim po yan ng hagdan. Mamaya titingnan din natin yan. So minmaximize talaga yung mga spaces na mayroon tayo dito. Diba? Ang ganda. So, in fairness kahit na for stock room purposes siya, di ba?
tingnan naman yung tiles niya. Ang linis din. Alright, so tara, silipin natin sa loob naman. Okay, ito yung main door po natin. So, ito naka-smart lock na rin po to. Ayan, naka-digital na po to. Ayan, yung ating po pinaka-padlock dito. Naka-digital na rin dito. Okay. At pagpasok ko natin, open po yung layout niya. So na, just in case may mga activities, mayroon kayong pwedeng ilagay dyan, or pwede nyo rin tanggalin para mas malawak po yung ating pong pinaka-activity area. So pwede rin dito yung dining, at ito yung pinaka-living room po natin. At eto, meron pong nilagay na sila dito na wall cladding, giving elegance sa ating pong property. At pag dumiretso po tayo doon, ito yung sinasabi ko kanina, ito po yung access sa lanay area. Yan. Dito po tayo kanina nun. Alright, di ba? And ito po yung ating pinaka-kitchen. Pati ho itong mga itong mga cabinet na to na nakikita ninyo. Ayan, pati ito. Ito mga cabinet na to ng mga malalaki. Kasama na ho yan sa turnover. So meron na rin tayo mga overhead cabinet at saka mga support cabinets. Ayan. So meron na rin space just in case magkaroon kayo ng mga gas range. Ayan. So meron na rin na tayo dito. Okay. So ito po yung pinaka-lababo natin. At ito po yung access papunta sa likod. Ayan, kanina. Papunta dito sa may tangke. Okay, balik tayo sa loob. Okay, so dito po sa ating property na to na ino-offer, bago tayo pumasok, papakita ko muna dito. Ito po yung nakita nyong stock room kanina. Dito po yon. Yan, sa loob po niyan. Yan. Dito yung pagpunta doon sa may garahe na po yan. So meron tayong isang CR dito sa loob, powder room. Yan. Okay. Ito ho, yung may view papunta sa CR, sa parking area. Okay. So punta naman ho tayo dito. Oh, by the way, ang ating pong property na in-offer dito is meron po siyang isang bedroom sa baba. So halimbawa, yung mga elders po tayo, so pwede natin itong maging room ng ating mga elders na hindi na kaya umakyat, mag-akyat panaog doon sa second floor. So ang iba ginagawang bedroom po to. At good thing is, meron na rin po siyang sariling toilet and bath. Okay? Ayan. So meron na siyang toilet and bath. At meron na rin po siyang bintana, sarili. At ito yung yung ceiling height po natin na cabinet. See? So hindi na magiging problema kung sino man ang mag-i-stay dito sa baba. So napakalawak po yan. No? Napakalaki po yan hanggang dun sa may taas. Okay. By the way, meron din dito mga wires in case, mga provisions sa mga kung ano man ang pwedeng isaksak dito, magkakaroon ng internet, magkakaroon ng cable, so naka-ready na rin po yan. Silipin naman natin sa second floor. Oh, ito. Maganda may nakalagay dito. House turnover as is where is. So kung ano yung nakikita nyo ngayon, ito po yung magiging turnover po ng ating pong property. Sa mga nagtatanong kung magkano to, ang ating pong selling price sa video making po natin is nasa 11.2 million pesos. Solid wood din po pala yung ating pong pinaka-steps. Ito combination ng wood at saka ng metal. Yung kanyang mga railings. And finally, ito po sa second floor. Meron po tayong 3 bedrooms po dito. So, 1, 2, 3. Ito muna ang pasukin natin. So, ang kada room po ay merong bintana. Okay, so, maging po sa taas, ayan, makikita po natin na napakalinis po ng kanyang pinaka-ceiling. Meron din po dito vanity area. Okay, at ito, yung isa sa mga napakagandang inclusion ng mga bedroom. Ito pong napakataas, napakalawak na cabinet. Lahat ng ating pong mga rooms, maging sa baba, sa ating bedroom, meron din pong ganitong cabinet. Okay, punta naman natin yung second room.
And ito po yung ating second room. Pagpasok po, ito po yung kanyang pinaka-cabinet, tapos pinaka-vanity area. Ayan. Ayan, may salamin. Tapos dalawang bintana, oh. Ito yung isa, ito yung isa. By the way, lahat ho ng ating mga bedrooms po dito is may abag na para sa aircon. So mapapansin nyo ho dito, pakita ko sa inyo, teka lang. Ayan, so pakita ko sa inyo, ito po, merong bedroom 2 provision. So kung tutuktukin po natin to, kahoy po yan. So ito semento. So ready po yan just in case lalagyan na po natin ng aircon. Just in case hindi pa rin naman lalagyan ng aircon, okay lang po yan, nakasarado na. Sa second floor, meron po tayong iisang common area sa labas. Okay? Common toilet and bath. Alright? So may enclosure na rin po tayo. Ayan, nakatiles na rin po yan hanggang sa taas. Okay. At ito na po yung pinaka-master's bedroom. Okay, dito sa master's bedroom po natin, meron din po yung tatlong bintana. 1, 2, at saka 3. Ayan. Meron din tayong wall cladding din na nilagay dito. At saka may guide na nga po tayo dito eh. Ano. Just in case pwede mong gamitin to. Ang area na to para sa iyong kama, yan yung pinaka-headboard. May guide na tayo. At mas malawak. Itong master's bedroom po is mas malawak yung kanyang pinaka-cabinet. So parang tatlong ano to. Tatlong portion po to. 1, diba? 2, and 3. Okay, so ganun din. Meron din po tayong dito pinaka-vanity area. Meron din po tayong salamin. At, eto, lahat po ng ating ino-offer na mga property dito ay meron pong gaya nito, bathtub. Mga imported na bathtub po yan. Ito pong toilet and bath na to is, ang access lamang po nito is dito po sa master's bedroom. So, sa itong master's bedroom, meron po siyang sariling toilet and bath. Kanyang toilet and bath po, yan po, yung mga nakikita nyo, yan na po yung mga kasama doon sa turnover. So, ito yung pinaka-CR natin, pinaka-toilet, pinaka-bowl natin. At ito po, meron din po tayo ito shower enclosure. So, isa to sa mga magandang ino-offer nila ngayon. No? So, hindi kailangan mabasa yung buong bathroom just in case may maliligo. Okay, napakalawak nito. So, mayroon siyang ano, may ceiling na rin siya, at saka yung kanyang tiles hanggang sa taas na rin. Ganda. Ang ganda. Right? So, ano pa ba? Meron pa ba kung di napapakita sa inyo? Okay, dito pala sa pag-akyat muna. Dito sa may hagdanan, sa mapapansin nyo. Ayan. Kabilaan po, meron po tayong pinakabintana. Kaya makikita nyo naman, napaka-natural yung pasok ng ilaw. So, nakaka-presko pag dito ka nakatayo sa may hagdanan. Nakatayo ka sa may hagdanan. Yan, no? Tapos kanya yung view mo. Ganda. Alright? I think that's all for now. Kung gusto nyo makita in person yung property na to, pwede nyo pa akong i-contact sa aking pong contact number na makikita po sa aking yan, sa screen or di kaya doon sa description. So as of now, as of video making, ang ating pong property na to is nagkakahalaga ng 11.2 million. Napaka reasonable sa price niya kung pag-uusapan natin yung kanyang location. Sobrang ganda ng location. Kumbaga, sa security pa lang talagang sobrang ganda na ng security dito. Diba? Yung protocol nila sa pagtitiyak ng seguridad ng community na to. At ito pong community na to pala is along the Aguinaldo Highway lang yung pinaka-main entrance niya. So super ganda ho, strategic yung location po natin dito. Anyway, kung halimbawa access naman papuntang south area, napaka-accessible din po ito via Daang Hari. Kung halimbawa pupunta tayo ng Laguna, pupunta tayo ng Batangas. So pwede rin po, ito meron din access papunta doon sa Cavitex. Okay? So meron mga access na dito ngayon sa Cavite, mga alternative na mga daanan kung saan mas mapapabilis yung ating pong pagbibiyahe. Isang silip pa ulit. And silipin ulit natin sa labas. Ang ganda ng kanyang pinaka-pinto.
And there you go. By the way, di ko nabanggit kanina, may house number na po yan. This is your future home. Tara na, dito sa bahay mo. God bless. Thank you so much pala sa mga nanood. Just in case gusto mag-inquire, may alam kayo na gustong property na to, you're thinking na makakatulong ka sa iba, kindly share this video sa kanila po, okay? Thank you so much guys. Bye.